Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 9 ng workbook, Moonbop or Grammar Part tayo. So, quick review tayo ng grammar na ulgot katta and real got katta. Again, yung grammar na to is ginagamit mo kapag ikaw ay nag-a-assume. Pwede mong isipin sa Tagalog yung sa tingin ko or sa palagay ko. Okay, sa English naman, I think or it seems like. Ayan, so nag-a-assume, no? Pwede mo siyang idikit kay verb at kay adjective. Again, kay verb and adjective, applicable siya. Quick review tayo ng rule. So, kapag ang verb or adjective mo ay may final consonant, may batchim, ibig sabihin, nag-end siya sa consonant, no? We add ul, got, gatta. Kapag naman hindi siya nag-end sa consonant, nag-end siya sa vowel or wala siyang batchim, you add real, got, gatta. Okay, so example niyan, itong sa table natin, i-complete natin. So dito, ulgot kata, lahat ng may batchim. So mokta, ilta, manta. Ayan, nakita niyo yung mga batchim nila, final consonant. So ulgot kata yung dinagdag. Mogulgot kata. So si ilta magiging ilgul got gatta. Next, si Manta, manilgot kata. Dito naman tayo sa mga walang batchim or nag-end sa vowel. So, yung kanilang final letter is vowel O, vowel A, vowel A, vowel E. So, real got kata lang yung idadagdag. So, si Oda magiging ul got gatta. Mannada, manalgot kata. Pigon hada, pigon hal got gatta. 학생이다, 학생 일 got gatta. Tapos para sa mga irregular verb and adjective natin, dutta, so magiging 들을 got gatta. Si 맵다, 매울 got gatta. 만들다 magiging 만들 got gatta. Ayan po. Okay, so we have to always check yung mga irregular verb and adjective. Dapat familiar kayo sa kanila kung paano sila natatransform. So, nabanggit ko na yung mga explanation neto kung paano sila natatransform sa mga previous videos, kaya hindi ko na in-explain dito. So, if nasusundan nyo yung mga previous lesson natin, alam nyo na kung paano yung transformation niyan kapag dinudugtungan sila ng iba't ibang grammar. Okay? So, case by case kasi. Tingnan natin example dito. 날씨가 많이 흐리네요. makulimlim ang panahon na. Sagot sina, 네, 곧 비가 올 것 같아요. Oo nga, sa tingin ko ay malapit nang umulan. So, yung ginamit na verb is si oda. Again, di ba pag gusto nating express in Korean yung uulan or umuulan, ginagamit natin is biga wayo, biga oda. Okay, so dito, para maging sa tingin ko or sa palagay ko ay uulan, yung oda naging 올것 같아요. So dito tayo sa number 1. 이번 여름에 고향 갈 거예요. Itong summer, pupunta ka ba sa iyong lugar? So ibig niya sabihin kung uuwi ba siya dun sa hometown niya. Sagot nina, 아니요, 이번 여름에는 바빠서 blank. Hindi. Itong summer kasi na to ay busy ako, kaya naman, so dahil busy siya, makakapunta ba siya? Hindi. So, yung gagamitin nating verb is gada. Pero dahil hindi siya makakapunta, lalagyan din natin ng grammar na mot. So, na-discuss na natin tong grammar mot, which means cannot. So, para dun sa mga hindi nakakaalala, you can check yung level 1, unit 14. Nandun po yung discussion for grammar mot. So, mot, ka, so siga, lalagyan natin ng real. Got, got tayo. Okay?
So again, yung sagot nila, 아니요, 이번 여름에는 바빠서 못 갈 것 같아요. Hindi, itong darating na summer ay busy ako, kaya naman sa tingin ko ay hindi ako makakapunta. Okay, number 2. 선생님, 길이 막혀서 수업에 blank. 알겠어요, 조심히 오세요. Teacher, matraffic, kaya naman sa klase, so parang gusto niyang sabihin, matraffic, hindi pa siya nakakarating sa klase. Kaya ang sagot ni teacher ay, 알겠어요, o sige, mag-ingat ka na lang papunta dito, sabi niya. So, big sabihin, wala pa siya sa klase, malilate siya. Okay, and to be late is yung word na 늦다. Okay, so yan yung lalagyan natin ng grammar na 것 같다. Dahil nag-end siya sa 받침, no? So, ayusin natin. 늦다 magiging 늦을 것 같아요. Number 3. Jason 씨 생일 선물로 뭐가 좋을까요? Sabi niya, ano kayang magandang iregalo sa birthday ni Jason? Sagot nina, 양복을 자주 입으니까 넥타이가 blank. Sabi niya, 자주 madalas na magsuot sa kadahilan ng madalas magsuot si Jason ng 양복. Pag sabi yung 양복, yung suit. Okay? So, ang naisip niyang iregalo is necktie. So, ang gagamitin natin dyan na adjective is yung 좋아, 좋다. Okay? So, 좋다 magiging 좋을 것 같아요. So again, yung ibig sabihin ng sinagot, 양복을 자주 입으니까 넥타이가 좋을 것 같아요. Dahil madalas siyang magsuot ng suit, sa tingin ko ay magandang iregalo ang necktie. Okay? So number 4. Angela 씨는 1년 후에 뭐 할 것 같아요? Angela, after a year, ano na kaya ang sa tingin mong ginagawa mo? Sagot si Angela, 한국에서 회사에 sa Korea, sa isang company sa Korea, sabi niya, no? So, ano kaya ang naisip niyang gawin? Baka nagtatrabaho na siya doon, di ba? So, yung pwede nating gamitin na word is yung 취직하다. So, it means to pumasok sa isang kumpanya or magtrabaho sa isang company. 취직하다. Or pwede din naman dahil may 회사, 다니다. Yan. So, kahit alin dito sa dalawa ang gamitin nyo, okay lang. So, dito, 취직하다, gamitin natin siya. Magiging 취직할, okay, 할 것 같아요. Ayan po. Another grammar for level 2, unit 9 is yung 동사 plus 는. So, verb, dadagdagan mo ng 는. Magiging modifier na siya, no? Again, yung gamit netong grammar na to is when you want to modify your noun. So, kung may subject ka, so yung pangalan ng subject mo na yun ang imo-modify mo sa pamamagitan ng paggamit ng action na ginagawa niya. And dudugtungan mo ng 는. Okay? So, dito, sabi, tingnan daw natin yung picture at i-complete natin yung sentences. Number 1, 책을 blank 사람이 후wen si예요. So, yung noun natin is yung tao. Tapos, yung tao na yun ay si Huwen daw. So, paano niya i-modify si Huwen? Dinescribe niya kung ano yung ginagawa. So, 책을, si Huwen, ito siya. Anong ginagawa niya? Nagbabasa ng libro. So, 읽다, magiging 읽는. 책을 읽는 사람이 Huwen si예요. Yung tao na nagbabasa ng libro ay si Huwen. Number 2. 커피를 blank 사람이 Angela 씨예요. So, ano bang ginagawa ni Angela? Umiinom ng kape. So, dito, yung 커피를 dadagdagan natin ng 마시는. Number 3, 라민 씨가 blank 것은 햄버거예요. So, hamburger daw. Ayan. Ano bang ginagawa niya? Kinakain niya, no? Ayan si Ramin. So, 라민 씨가 먹는. So, take note, again, no, yung noun ang i-modify mo, hindi yung, baka kasi isipin nyo palagi yung tao eh. So, dito, yung kanyang noun is yung hamburger. Okay? So,
minodify niya yung hamburger sa pamamagitan ng pag-describe na yun yung bagay na kinakain ni Ramin. Okay? Next, number 4. 음악을 blank 사람이 제이슨 씨이고 blank 사람이 라흐만 씨예요. So, dalawa yung dinidescribe niya. Si Jason at saka si Rahman. So, si Jason muna. Si Jason ay nakikinig ng music. So, 음악을 듣다 magiging 듣는. Tapos, si Rahman naman, ano bang ginagawa niya? Nakikipag-usap siya sa phone, no? So, ang sagot natin dito, ano ba yung pakikipag-usap sa phone? 전화하다. 전화하는. Okay? So, 음악을 듣는 사람이 Jason 씨이고, yung tao na nakikinig ng music ay si Jason, at yun namang tao na nakipag-usap sa telepono or sa cellphone ay si Rahman. So, yan po yung ating monbop na dongsa plus 는. Dito naman tayo, no? Continuation pa rin siya nung dongsa plus 는. Example, 지금 다니는 회사 이름이 뭐예요? So, yung binigyan na tayo ng gagamitin na verb, 다니다. So, sabi niya, anong pangalan ng company na pinapasukan mo ngayon? Sagot ng kausap, 한국 택배예요. So, Korean delivery. Number 1, 지금 노래를 blank, 가수는 누구예요? 부르다, magiging 부르는. So, 지금 노래를 부르는 가수는 누구예요? Sabi niya, sino yung 가수 is singer. So, sino yung singer na kumakanta ngayon? 노래를 부르는. Yan. So, sagot, DTS예요. Okay, so kung sino man yung DTS. Number 2, 이링 씨가 blank 곳은 어디예요? 살다. So, si 살다 magiging 사는. Again, salda is irregular verb, no? So, may special, rule siya. So, yung real is madadrop. Mawawala po siya. After mong tanggalin yung da, mawawala din yung real. So, naging sanan. Kaya yung dito, sagot din natin is sanan. Iring siga sanan 곳은 어디예요? Saan yung lugar na tinitirhan mo, Iring? Sagot si Iring. Yung tinitirhan kong lugar ay sa 포천. Okay, 포천. Number 3. 선생님 외국인 등록증을 안 가져왔어요. Sabi niya, teacher, hindi ko po dala yung aking ARC or yung Alien Registration Card ko. Ang sagot naman ni teacher, 외국인 등록증이 blank. 사람은 시험을 볼 수 없어요. Ayan. So, 없다, magiging 없는. Ang saklap. So, tandaan nyo, laging dalhin ang ARC kapag mag-exam. Kasi sabi ng teacher, no, yung mga tao na walang dala na ARC ay hindi makakapag-exam. Okay? So, number 4. 요즘 20대가 blank 선물은 뭘까요? 좋아하다. So, magiging 좋아하는. Pag sinabi mong 20대, mga 20s. Ibig sabihin, yung edad yung pinag-uusapan dyan, no? So, yung mga edad na 20s ngayon, ano kayang magandang, ano ang mga gusto nilang regalo? Yan yung question. Tapos, sagot nila, 전자제품을 선물하면 좋아할 것 같아요. Sa tingin ko, magugustuhan nilang regalo is mga electronics or gadget. 전자제품. Okay? So, yan yung ating dongsa plus 는 na grammar. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.